Sa pagtatapon ni Di Defif ng shuriken, biglang napasigaw ito ng Xiaolong. Siya'y lumapag na hindi handa. Dumating din si Pang-uhuan sa lugar. Tumingala ito sa langit at tumawa ng malakas, ang liksi mo'y kahanga-hanga. Hindi pa rin makapaniwala si Xiaolong, salamat. Nag-aalala pa rin si Di Defif at nagtanong kay Xiaolong, okay ka lang ba? Tumingin siya sa yungib sa harapan at sinabi, sa wakas, parang ito ang pasukan papunta sa yungib. May pasukan sa likod ng talon. Nakapagtataka. May kumpiyansang sinabi ni Pang-uhuan, tara, pumasok muna tayo sa loob para makita kung ano ang meron. Sa sandaling pumasok tayo, may makikita tayong anumang bagay. Sa labas, patuloy na bumubuhos ang malakas na talon. Dito, isa-isang pumasok ang tatlo sa yungib. Habang lumalalim sila sa loob, hindi napigilang mamangha ang tatlo sa tanawin sa kanilang harapan. Bumulong si Xiaolong, may kakaiba rito. Sumang-ayon si Di Denggen. Sa loob ng yungib, walang anumang halamang sumisibol, tulad ng sinabi ni Jiajing. Sinabi ni Jiajing sa kanya sa mahinang boses, imposibleng magsinungaling ang strategist. Nakaluhod siya at tinitigan ang mga tuyong halaman sa lupa. Sa loob ng yungib, malayo sa kung ano ang inasahan namin. Ang mga halamang nakapaligid sa atin ay mga walang buhay na bangkay. Ayon sa paglalarawan ng nakatatandang si Zujie, ang strategist ng Wulin Alliance, sa gitna ng yungib, may liwanag na babagsak na parang talon. Sa lupa, mamumukadkad ang daan-daang bulaklak, mga bulaklak na hindi pa natin nakita. Ito'y lubhang kakaiba at mahiwaga. Sinabi ni Zujie na para itong isang paraiso. Ngunit sa pagtingin sa paligid, bumulong si Xiaolong, hindi ito mukhang paraiso. Patuloy na lumipat ang tatlo sa loob. Sinabi ni Di Defif, totoo ngang mailiwanag na sumisikat mula sa mga bitak sa itaas, ngunit walang mga bulaklak na sumisibol doon. Sa halip, mukhang malapit na silang malanta. Biglang may nakita si Pang-uhuan at sumigaw, espiritual na bagay. Nagbago na rin ang kapaligiran sa paligid. Maingat niyang tinitigan ang harapan. Mukhang nagmumula ang malamig na hangin mula sa batong iyon. Maingat ding nagmasid si Xiaolong at sinabi, nakatatandang Pang. Binunot niya ang kanyang malaking espada at nagbabala, kung gayon, sumunod kayo sa akin at mag-ingat. Maingat na sinuri ni Pang-uhuan ang lahat. Totoo ngang napakalakas ng malamig na hangin. Sa kanyang mga mata, may lumabas na matalim na sinag ng liwanag. Sinabi ni Pang-uhuan, magpakita ka. Biglang may tumunog na kakaibang hiyaw na nagpagulat sa tatlo. Hinawakan niya ng mahigpit ang espada sa kanyang kamay at nagbabala, nasa harapan na. Sumunod kayo sa akin. Ngunit nagpakita ng excitement si Xiaolong. Nakatatakot na ungol. Sa madilim na yungib, may dalawa maliliwanag na tuldok na nagmumula sa mga mata. Ang hayop sa yungib ay bumuka ang bibig at sumigaw ng kakaibang tunog, katulad ng kanina. Nagulat si Xiaolong nang marinig iyon at nag-isip, ano iyon? Tumingin siya sa hayop na may kulay asul na balat at nagulat nang mapagtanto na iyon ay isang gecko na may taba sa buntot, isang tunay na gecko. Ang isang ito ay tinatayang isang tiyay ang laki, o mga 33.3 sentimetro. Ang mga bilog na gintong mata ay napakaliwanag at kaibig-ibig, at ang matabang buntot. Bilang isang taong mahilig sa pagtuklas ng mga hayop, hindi mapigilan ni Xiaolong ang pisilin ang kanyang pisngi sa excitement. Hindi ko na kaya. Napakaganda. Lumingon si Di sa kanya at sinabi sa isang mahinang boses, ang asul na butiki na ito ay napakaganda. Lalong naganyak si Xiaolong at sinabi, tulad ng inaasahan, alam ni Binibining Di kung paano pahalagahan ang magagandang bagay. Nanatili ang mga mata ni Pang-uhuan sa kanyang harapan. Bigla siyang umungol, tila nakatuklas ng isang bagay. Sinabi ni Pang-uhuan sa dalawang tao sa likod niya, may isa pa sa loob. Bumukas ang bibig ni Xiaolong sa pagkamangha. Ibig sabihin mo ay may isa pa? Isang kambal. Namula ang kanyang mukha sa excitement. Naisip ni Xiaolong ng masaya, napakaganda. Maaari na nating paramihin ang mga ito. Mabilis niyang sinabi kay Pang-uhuan, dapat nating hulihin sila ng buhay at iwi. Nang makita ang gecko na may taba sa buntot na maingat na tumitingin sa kanila, nakaramdam siya ng pagkabahala na iniisip kung nasaan ang isa pa. Habang ikinakaway nito ang buntot nito, nagpakita ang isang anino sa likuran nito. Bumulong si Xiaolong sa kanyang puso, ha?
Nakita ni Di Digsif na medyo kakaiba siya at nagtanong kay Xiaolong, may problema ba? Tumango siya. Nakita ko lamang ito ng bahagya, ngunit di. Sa mga mata ni Xiaolong, biglang nagpakita ng pagkabigla. May problema. Nang makita ang hayop na nakahiga roon ng walang imik, nagulat siya nang mapagtanto na parang hindi na ito humihinga. Pagkatapos, pinangunahan ni Xiaolong si Gao Bufan sa yungib, sa kung saan naroon ang Jeko na may taba sa buntot. Sinabi niya sa kanya, umaasa ako sa iyo. Ngumiti si Gao Bufan at sinabing, syempre. Magtiwala ka sa akin. Ipapaalam ko kaagad sa iyo kung may anumang abnormalidad. Sa kabilang banda, galit na galit ang Jeko na may taba sa buntot. Lumabas si Xiaolong. Nagpa siya kaming pansamantalang umatras. Una sa lahat, wala kaming alam tungkol sa pag-ugali nito. Dagdag pa rito, ang pagiging matigas ang ulo at paggawa ng mga bagay ng pabaya ay maaaring makapinsala sa nilalang na nasugatan na. Nagtipon ang lahat ng panggatong sa pampang ng ilog, sa ilalim ng talon. Ang mga uod ay dumidikit sa katawan ni Di Dingsif. Inayos niya ang kanyang buhok at dahan-dahang tinawag si Xiaolong, bumaba ka rito para kumain. Nang makita iyon ni Xiaolong, naisip niya ang kanyang pamilya at mga anak. Ang tanawing ito ay napakatamis. Ang palayok sa ibabaw ng apoy ay kumukulo, naglalabas ng kaakit-akit na aroma ng pagkain. Nagtanong si Panghuhuan, kaya ano ang nagawa mo ngayon? Umiling siya at sumagot, hindi ito gumagalaw. Kumunot ang noo niya at nagtanong, pareho ng sinuri ko. Wala pa ring paggalaw ang bagay na iyon. Kailangang kumain ang mga buhay na nilalang, hindi ba? Yumuko si Xiaolong at nag-isip. Tama. Karaniwan, ang mga Jeko, tulad ng iba pang mga karaniwang butiki, ay magugutom sa loob ng ilang araw kapag sila ay stressed, lalo na ang mga Jeko na may taba sa buntot. Iniimbak nila ang enerhiya sa makapal na buntot na iyon. Kung nagugutom sila, posible na nakatira lamang sila sa reserbang enerhiya na iyon. Sa tingin ko, nagpasya siya, oras na para tayong magdesisyon. Sa tingin ko, oras na para nating suriin ang butiki na hindi pa rin gumagalaw. Masigasig na sinabi ni Panghuhuan, sa wakas, oras na para hulihin ito. Mas maingat na sinabi ni Xiaolong, hindi talaga para hulihin ito. Sa halip, sa tingin ko kailangan nating suriin kung saan ito nasugatan. At kung nagugutom na, maaari natin itong bigyan ng kaunting makakain. Tumigil siya nang marinig niya itong sinasabi, kung mailigaw ni Panghuhuan ang isa pa, wala nang mas maganda pa kaysa doon. Itinuro ni Panghuhuan ang mga kalamnan sa kanyang braso. Hindi ba mas madaling pabagsakin ito gamit ang isang suntok? Sa gayon, maaari nating makuha ang parehong malusog at lumpo. Masigasig ding umaasa ang dalawang tao sa likuran. Pinagpawisan si Xiaolong at nag-isip sa kanyang sarili, kung sasaktan mo ito gamit ang mga kalamnan na iyon, maaari itong mamatay sa lugar. Ngumiti siya ng awkward, Panghuhuan, kung sasaktan mo ito, kahit na si Zhu Zheng, ang strategist ng militar, ay hindi maiiwasan ang nakamamatay na suntok. Sasabog ito tulad ng isang bola. Tumawa siya ng may kasiyahan, syempre. Tinapik ni Panghuhuan ang likod ni Xiaolong. Hindi nakakagulat na ang isang iskolar na nananatili sa kanyang mesa sa buong araw ay kailangang umatras sa butiki. Tama ka. Kung ako ang gagawa nito, maaari ko talagang patayin ito sa isang suntok. Tumawa siya ng pilit, tama. Sumang-ayon siya, kung gayon, sundin natin ang iyong plano. Subukan nating talunin ito ng malumanay. Bumulong si Xiaolong, iyon marahil ang pinakamahusay na opsyon. Gumawa siya ng plano sa lupa. Una sa lahat, Panghuhuan, ililigaw mo ang malusog na butiki. Lei Enxit at ako ay susuriin ang nasugatan. Sa panahong iyon, kumuha ng ilang maliliit na bato si Ji at ilagay ang mga ito sa isang mahabang linya sa lupa. Kasabay nito, haharangin lamang ni Dufulin ang daan papunta kay Xiaolong. Tumango si Panghuhuan. Parang ito talaga ang pinakamahusay na paraan. Masaya niyang tinanong, mayroon pa bang iba pang bagay na kailangan kong tandaan? Ngumiti siya at nagbabala, siguraduhing hindi ito lumapit sa pader. Maaari itong umakyat doon at pumunta sa akin. Tinapik ni Panghuhuan ang kanyang dibdib ng ilang beses, naintindihan. Ngumiti siya, tara na. Kinakabahan na ako. Nang makita si Panghuhuan na umaalis ng masaya, sumigaw si Xiaolong para paalalahanan siya,
Pang-uhuan, pakiusap, dahan-dahan ka lang. Hinala niya na kung ang butiki ay talagang may sakit, maaaring hindi ito magtatagal. Pagkatapos, bumalik ang grupo sa yungib na pinangunahan ni Pang-uhuan na may malaking espada sa balikat. Maingat na tinitigan ng Jeko na may taba sa buntot ang lahat. Sinabi ni Xiaolong sa mahinang boses, Pang-uhuan, simulan mo na. Tumango ito ng bahagya, okay. Itinaas ni Pang-uhuan ang kanyang espada at naghanda upang umatake. Pangunahan niya ang pagsugod, sumisigaw, okay, kumilos ayon sa napagkasunduan. Sinundan siya ng grupo sa malapit. Naintindihan, Pang. Nang makita iyon ng Jeko na may taba sa buntot, agad nitong itinaas ang ulo nito at sumigaw ng malakas. Ang ginintuang liwanag mula sa dalawa mata nito ay kumislap. Tumalon ito at tumakbo papunta sa grupo. Ang malamig na hangin ay nagmumula sa buong katawan nito. Lumilipad din ang mga snowflake sa lahat ng dako. Sumugod ang Jeko na may taba sa buntot papunta kay Pang-uhuan, ngunit hinarang ito ni Pang-uhuan sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang espada. Tumawa si Pang-uhuan, napakagandang, karapat-dapat kang ituring na unang klaseng martial artist ni Pang. Ang Jeko na may taba sa buntot ay kumulot, nabuwal at pagkatapos ay patuloy na umatras. Ngumiti siya ng bahagya. Ito ang ngiti ng excitement kapag nakatagpo ng karapat-dapat na kalaban. Nang makita itong muling kumulot at sumugod, itinaas ni Pang-uhuan ang kanyang espada para ipagtanggol. Paulit-ulit itong nabubuwag, na binubuwag hanggang sa bumagsak ito. Iniutos niya sa lahat, ngayon na ang pagkakataon natin. Nang matapos siyang magsalita, tumayo na ito sa gulat ng lahat. Bumuka ang bibig ng Jeko na may taba sa buntot at umungol kay Pang-uhuan. Hinikayat siya ni Xiaolong, umalis na tayo habang kaya pa natin. Tumango ng bahagya si Xiaolong, okay, binibining VNF. Maingat na gumalaw ang dalawa patungo sa maliit na yungib. Pagtingin sa loob, nagulat siya. Ganito rin ang gulat ni Didens. Nag-aalala niyang tinanong si Xiaolong, talaga bang nasugatan ito? Bumulong siya, marahil nga. Sa pagtingin sa Jeko na may taba sa buntot na nakahiga nang hindi gumagalaw at sa sugat nito, naisip niya sa kanyang sarili, ang ulo at buntot ay nagiging necrotic dahil sa hindi kumpletong pagkawala ng balahibo. Hindi nito maalis ang lahat ng balahibo nito at puno na rin ang pus ang mga mata nito. Nag-aalangan na nagtanong si Devin, kung gayon, anong gagawin natin? Sumagot si Xiaolong, kailangan nating gamutin ito kaagad. Muling hindi mapakali, sinabi niya, ngunit walang mga gamot o anumang bagay dito. Tumingin siya sa kanya na kumikislap ang mga mata, o kailang. Makakakita tayo ng paraan. Tinitigan siya ni Devin ng tahimik nang hindi nagsasabi ng anuman. Pagkatapos ay bumusangot siya. Xiaolong, gusto mo nang tumawa ka makailan lang. Nanigas si Xiaolong na iniisip sa kanyang sarili, ngunit ito talaga ang tamang paraan. Ang Jeko na may taba sa buntot, na nakahiga pa rin, ay sinubukang itaas ang ulo nito nang marinig ang ingay, ang mga mata nito ay parang lasing. Inilapit niya ang kanyang kamay dito, ang kanyang tono ay napakalambing, o kailang, gagamutin kita, kaya humiga ka na lang dyan. Kakaiba, napakamasunurin nito at humiga upang hayaan siyang hawakan ito. Maluma na siyang inilagay sa kandungan. Mabuti, tulad ng reyna ng bubuyog. Tila naunawaan nito ang ilang salita ng tao. Itinaas niya ang makapal na balat sa likod nito. Ang mga nilalang na ito, tulad ng mga ahas, ay naghunos. Nagulat si Giden at sumigaw, aray. Muling hinila ni Xiaolong ang balat sa katawan nito, na nagpapaliwanag, gayunpaman, ang mga ligaw na Jeko na may taba sa buntot ay karaniwang kumakain ng sarili nilang inalis na balat, kaya mahirap maghanap ng anumang tirang balat. Tumawa siya sa paghanga, ganoon pala. Inilagay niya ito sa isang patag na bato at pagkatapos ay inilabas ang isang maliit na kutsilyo. Mas mahalaga, ang balat na ito ay napakakapal. Hindi natin ito mapupunit gamit ang ating mga kamay. Maingat na pinutol ni Xiaolong ang balat sa likod nito. Maingat na pinanood ni Devin na nakaupo sa tabi nito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat siya at tinakpan ang kanyang bibig, mukhang hiyas ito. Ang panlabas na balat ay napunit na nagpapakita ng makinang na balat sa loob. Bumulong si Devin, ang kulay ay napakaganda. Unti-unti niyang hinila ang balat sa ilalim ng paa nito.
Gamit ang tunog na iswish, nagpakita ang maliit at cute na asul na daliri sa paa. Nang makita iyon ni Di, lumiwanag ang kanyang mga mata at sumigaw, Xiaolong, mukha itong guwantes, napakaganda. Hindi ba? Tila nakahanap siya ng kakampi. Hindi na rin niya kayang pigilan ito. Naalala niya noong siya ay isang YouTuber, ang mga video na nagpapakita sa akin na pinuputol ang balat ay naging viral. Tumingin si Xiaolong sa Jeko na may taba sa buntot na nakahiga sa bato. Ngayon ay ang ulo at buntot na lamang ang natitira, ha? Inilagay niya ito sa kanyang palad. Dahan-dahan, hahawakan ko ito ng mahigpit. Kailangan nating maging mas maingat sa mata. Inilapit ni Xiaolong ang ulo nito sa kanyang mga mata upang obserbahan. Gaya ng inaasahan ko, naipon na ang nana sa mga mata nito dahil hindi nito maalis ng maayos ang mga ito, kaya ang mga mata nito ay namagana. Dahan-dahan niyang kinuha ang balat sa kanyang likod at hinila ito. Pagkatapos ay hinila niya ang balat pataas sa kanyang ulo. Okay, tapos na. Naramdaman ni Xiaolong na bahagyang nanginginig ito sa kanyang palad. Dahan-dahan niyang itinanong, paano, mas gumanda ba ang pakiramdam mo? Nang makita ang dalawa malalaki at bilog na mata ng Jeko na may taba sa buntot, sumigaw si Gide, na imulat na nito ang mga mata nito. Hindi siya nakinig sa sagot ni Xiaolong. Nagtanong muli siya kay Xiaolong, may problema ba? Tumango siya at sinabi, tama, binibining VNs. Tumingin si Xiaolong sa Jeko na may taba sa buntot na mahigpit na yakap ang buntot nito. Pagkatapos ay nagsalita siya, hindi ko lang alam kung anong gagawin sa buntot nito. Tinitingnan ko ito sa ganitong pagkabalisa. Naguguluhan din siya. Upang maiwasan ang necrosis, maaaring kailangan kong putulin ang buntot, ngunit sa kasalukuyan nitong kalagayan, maaaring mamatay ito kung puputulin ko ito. Nang maghahanda na siyang maghiwa, may sumigaw, Xiaolong. Mag-ingat ka. Sumigaw si Pang-uhuan upang senyasan na nawala na sa kanila ang butiki. Lumingon ang dalawa, nakita ang Jeko na may taba sa buntot na nakatitig sa kanila. Mukhang nawawalan na ito ng balanse. Ang malamig na hangin ay kumakalat sa paligid. Sumigaw si Xiaolong, kumalma ka. Sa kaguluhan, ang isang kamay niya ay nakatutok sa kutsilyo sa kanya. Gusto lang kitang tulungan. Gusto ko lang pagalingin ang kaibigan mo. Pagkatapos, dali-dali niyang binawi ang kanyang kamay. Namutla ang kanyang mukha nang tumingin siya sa kutsilyo sa kanyang kamay. Sa kabilang banda, ang Jeko na may taba sa buntot ay bumuka ang bibig at umungo ng galit. Ang asul na galit ng butiki ay umalinggaw sa buong kuweba. Ang mga mata ng butiki ay nanlaki. Bumuka ang bibig nito at umungol. Kumalat ang mga snowflake sa lahat ng dako. Ang lakas na ibinubuga nito ay nagdulot ng paglipad ng mga bato sa kuweba. Dali-dali niyang itinaas ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang sarili. Nag-aalala siya, nagagalit na ang halimaw. Nang makita ang sumugod na Jeko na may taba sa buntot, dali-daling humarang si Ji sa harapan niya. Xiaolong, mapanganib. Sa tingin niya ay hindi pa rin siya panatag at itinulak siya. Nang maghiwalay ang dalawa, sabay na lumusob ang Jeko na may taba sa buntot. Bagamat napaupo si Xiaolong sa lupa, niyakap pa rin niya ang butiki sa kanyang dibdib. Mukhang masakit ang pagkahulog na ito. Nang makita ang butiki na muling nagbabalak na umatake, dali-dali niyang itinaas ang kanyang kamay upang magsenyas na huminto. Teka muna. Xiaolong, kumunot ang noo, hindi ko sinabi na ganito iyon. Teka, hayaan mo akong magpaliwanag. Bigla, ang isa sa kanyang dibdib ay sumigaw ng ilang beses, kudu-kudu. Pagkatapos ay tumingala ito at muling sumigaw ng 2 beses, kudu. Ang isa sa tapat ay nagulat nang marinig ito. Bahagyang bumaba ang nagbabadyang kamatayan sa kanyang katawan. Tumango ito at sumigaw ng ilang beses bilang tugon. Maya-maya, sumigaw ang 2, kudu-kudu ng may excitement. Nanigas si Xiaolong. Nag-uusap ba sila? Sa sandaling ito, dumating din ang grupo ni Pang-uhuan. Lahat ay nagtanong ng nag-aalala, okay ka lang ba? Xiaolong. Itinaas ni Pang-uhuan ang espada. Napakaliksi ng batang iyon. Hindi ko akalain na makakadaan ito sa pagitan ng aking mga binti. Sa lupa, nakita ng Jeko na may taba sa buntot ang kanyang pagbabago ng pag-ugali at naging iritable. Nagangalit ang ngipin nito na gumagawa ng tunog. Dali-daling humarang si Xiaolong sa harapan niya,
itinaas ang kamay at nagbigay ng senyas, sandali muna. Okay lang kami. Mag-atras ka, susubukan kong makipag-usap dito maya-maya. Nagulat na nagtanong si Pang-uhuan, makipag-usap. Naiintindihan ba ng halimaw ang sinasabi mo? Tumingin si Xiaolong sa Jeko na may taba sa buntot sa kanyang likuran at tumango, na tumatawa, Pang. Tila naunawaan nito ang ilang salita. Marahil ay hindi na ito muling aatake sa atin. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabi kay Davidson, maaari mo bang kunin ang ilang tuyong damo mula roon? Nagulat siya at pagkatapos ay sumagot, oh, okay. Masayang naghanap ng tuyong damo si Davidson at ang kumpanya ni Ugong, ayon sa sinabi ni Xiaolong. Pagkatapos ilagay ang Jeko na may taba sa buntot sa isang tumpok ng mainit na tuyong damo, nasiyahan si Xiaolong. Tapos na. Pagkatapos ay tiniyak niya ang iba pa, hindi ko gustong gumawa ng anumang masama. Huwag kang mag-alala. Inalis ko ang lumang balat na hindi mahuhulog at inalis ko rin ang nakaharang sa mata. Sa panahong ito, kailangan lang nating linisin ang kanyang mga mata ng madalas. Naintindihan mo? Dahan-dahang dinilaan ng butiki ang mata ng kapwa nito, na para bang nagtatanong. Tumayo siya at nakahalukip-kip na sinabi, may isa pang problema. Lumingon naman ito sa kanya nang marinig iyon. Napakamot ng ulo si Xiaolong at sinabing, siguro gagaling naman ang mata, pero halos nabubulok na ang buntot nito. Kahit subukan nating iligtas, hindi sigurado kung mababawi pa ito. Nang marinig iyon ng lahat, sabay-sabay silang tumingin sa nabubulok na buntot nito. Lumingon ang butiki at tiningnan ang buntot ng kaibigan nito. Nahihiyang nagsalita si Xiaolong, kaya gumawa siya ng senyas, gamit ang kanyang kamay na nagsasabing, kailangan na nating putulin ang buntot na iyon. Nang marinig iyon ng butiki, naisip nito na puputulin ni Xiaolong ang buntot nito, kaya nagulat itong sumigaw ng 2 beses, kudu. Pagkatapos ay nanlaki ang mga mata nito at umungol. Nagulat si Xiaolong at sumigaw sa takot. Maya-maya pa ay nakaupo na siya sa bato, katabi si Gi na naglalagay ng gamot. Nang haplosin ng daliri niya ang kanyang pisngi, napasinghap si Xiaolong sa sakit. Habang mas iniisip niya, mas nagagalit siya. Galit na galit siyang bumulong, walang utang na loob. Gusto ko lang gamutin ka. Mahinahong sinabi ni Davidson. Tumahimik ka, Xiaolong. Naglalagay ako ng Jin Shangyao. At kung hindi ka mag-iingat, baka magkaroon ka ng peklat dyan. Tumawa si Pang-uhuan. Sa wakas, mukha ka ng lalaki dahil may natanggap kang sugat ng karangalan sa labanan. Pagkatapos lamang niyang sabihin iyon ay tumanggap na siya ng mapanlirisang tingin mula kay Davidson, kaya tumahimik siya. Haplos-haplos naman ni Xiaolong ang kanyang pisngi. Iniisip na kahit papaano ay nalutas na ang hindi pagkakaunawaan. At nang makita niya ang mga uod na nakakapit kay Davidson, sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam siya ng kasiyahan. Napagtanto ni Xiaolong na tinitingnan ang mga uod na tumutugon sa banta at nagiging masunurin, siguro sa simula pa lang ay wala namang balak na saktan ako ang butiki. Biglang nagsalita si Gao Bufan, Xiaolong. Nag-aalinlangan siyang nagtanong, anong problema, Gu Bufan? Itinuro ni Gao Bufan ang butiki at sinabing, mukhang may gustong sabihin sa iyo. Tiningnan ito ni Xiaolong na nakangiti, handa na ba ang isip mo? Tumango ang butiki at sumigaw, kudu-kudu. Yumuko siya at sinabi, sige, gagawin ko ang aking makakaya, pero bago yon gusto kong magtanong. Tumango ang butiki at sumigaw ng kudu. Curious na nagtanong si Xiaolong sa kanya, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong kinakain ninyo? Kung kailangan kong putulin ang buntot, kailangan ninyong kumain ng nakapagpapalusog na mga bagay. Pagkatapos ay tumakbo ang butiki sa bilis na hindi mo makikita ang mga paa nito, na ikinagulat ng lahat. Dali-dali siyang tumakbo para sundan ito, teka, saan ka pupunta? Nang maabutan niya ito ay nakita niyang huminto ito sa tabi ng isang punla at sumigaw ng kudu. Gulat na gulat si Xiaolong sa tanawin na nakikita niya. Nakita niyang binunot nito ang punla at kinagat ito. Nag-aalinlangan siyang sinabi, ito ba ay ti? Nagsalita si Davidson sa kanyang likuran, Xiaolong, pwede ko bang tingnan? Lumingon siya at sumagot, heto.
Kinuha ni Di Ensit ang punla at maingat itong tiningnan. Pagkatapos ay nagbigay siya ng konklusyon, kahit mahina, dahan-dahan na itong naglalabas ng espiritual na enerhiya. Ito ay tiyak na binhi ng spirit herb na dating tumubo dito. Nagdududa si Xiaolong na nagtanong, Spirit herb. Maingat niyang hawak ang punla sa kanyang kamay. Ang binhing ito. Sumingit si Panghuhuan at sinabing, narinig ko na rin iyon dati. Sinasabing kung saan man tumira ang isang espiritual na nilalang, laging may spirit herb na tumutubo. Bumulong si Di Dingsen, kung ganoon, ang mga batang ito ay tulad din ng mga uod. Siguro sinisipsip din nila ang espiritual na enerhiya mula sa spirit herb upang mabuhay. Biglang nagulat si Xiaolong at sumigaw, teka muna. Kung kukuha tayo ng spirit herb, hindi ba ito magdudulot ng kalamidad? Dali-dali niyang tinakpan ang lupa at itinanim muli ang punla, dapat natin itong itanim muli. Umiling si Panghuhuan. Wala na iyan. Hinawakan niya ang kanyang balikat at pinigilan si Xiaolong. Kapag hinawakan ng tao ang spirit herb, hindi na ito tutubo doon. Tiyak na alam ng nilalang iyon, kaya kusang loob niya itong binunot para ipakita sa atin. Malungkot na sinabi ni Panghuhuan, kahit itanim mo ulit, hindi na ito tutubo. Napatanga si Xiaolong, imposible. Naisip niya ang tanawin kung saan ay tuwang-tuwang binunot ni Zhu Zheng ang spirit herb, at ang dalawang butiki na nagkayakapan at umiiyak, kaya nakaramdam siya ng labis na kalungkutan. Tulad ng bukal na umaagos ang kanyang mga luha. Habang pinupunasan ang kanyang mga luha, sinabi ni Xiaolong, talagang napakasama ng mga tao. Biglang lumingon si Panghuhuan at tinanong si Gao Bufan, ano nga palang tawag sa spirit herb na tumutubo dito? Nag-isip si Gao Bufan at pagkatapos ay sumagot, sa pagkakaalala ko, tinatawag itong snow ginseng. Nagtanong si Panghuhuan, snow ginseng. Umiti siya at nagbigay ng ideya, kung gayon, kailangan na lang nating maghanap ng isang bagay na may parehong espiritual na enerhiya, gaya ng snow ginseng, hindi ba? Nagningning ang mga mata ni Xiaolong. Talaga bang mayroon noon? Tumango si Panghuhuan. Siyempre mayroon. Umiti siya, ito ay ang ice jade. Sinisipsip din nito ang malamig na enerhiya tulad ng snow ginseng. Pagkasabi niyon, hinaplos ni Panghuhuan ang kanyang baba at nag-isip, pero ang problema ay paano tayo makakahanap ng ice jade. Napakabihira ng bagay na ito. Kahit may pera ka, hindi madaling makuha ito. Tahimik si Di at nagsalita sa pagkakataong ito, kung ice jade ang pag-uusapan, alam ko ang isang lugar kung saan meron noon. Nagningning ang mukha ng dalawa. Alam mo, Li Dinggen. Kung ganun, napakaganda. Lumapit si Xiaolong at nagtanong sa kanya, alam mo ba ang anumang bagay na katulad nito? Kumaway siya at nag-aalinlangan na sinabing, ang totoo. Habang nagsasalita si Di, papalaki ng papalaki ang boses niya. Paano ko ba sasabihin ito? Ang totoo, Di. Ikinuyom niya ang kanyang labi, tila nag-iisip kung sasabihin ba niya o hindi. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita rin si Di. Ito ay ibang uri ng damo. Pwede na kaya yun? Napatanga si Xiaolong sa gulat. Damo. Nang makita ang kanyang reaksyon, kumunot ang noo niya at bumuntong hininga. Napuno naman ng malamig na pawis si Xiaolong at sinabi, ano?